So good morning mga ka-sisters. Ngayon ay magluluto ako ng clams. Ayan, clams. Tapos yung iba pang kuha ko sa paingilaw. So ayan, nakuha ko sa paingilaw. Bugasan ko muna siya. So ito yung mga clams na nakuha ko mga ka-sisters dahil nangilaw ako. Tapos ko siyang pangilaw ako ng gabi, pagka umaga ay nilagnat, kaya na-freezer ko itong nahuli ko ng mga shell. Bali, isang araw ko siyang na-freezer at ito ay lulutuin ko na kahit masama ang pakiramdam ko dahil bumigay talaga yung katawan ko, nilagnat. So kailangan ko din ito mga ka-sisters dahil pag masama ang iyong panglasa ay mas masarap kainin yung seafood. Yan. Pag na-freezer na yung clams ay lumalabas kusa. Yan. Dahil wala nang laman yung iba. Pero pwede pa ito dahil sariwa pa. Yan. Nagtanggalan lang siya siguro sa loob ng freezer. Yan. Ang mabuti. Iba ay nawala na sila man kasi nga ay niluwa na pagdating sa freezer. Unang pagod, tapos nangilaw umaga ay hindi na natin ito na iluto, so another day na natin na iluto yung ating mga nahuli galing sa pangingilaw. Ayan, yan lahat na nakuha akong shell. Ito naman yung nakuha akong mga isda at saka yung maliliit na octopus. Ang tawag sa amin ito ay tawag yan, ito bagulan, ano yan, ng lupog. So ay mga ka-sisters, ang tawag nito sa amin is lupog. Bali 12 piraso ang nakuha ko nito. Yan, mag-isa lang ako pangilaw, wala tayong videographer dahil busy si Aya, so ayan na yung pinakita ko sa inyo mga nakuha ko. So yung maliliit na isda mga ka-sisters na nakuha natin is ganun na talaga dahil dito sa amin kahit ganito kaliit na isda ay hanggat kayang hulihin, hinuhuli. Wala naman ano sa amin na pinagbabawal. At kung hindi naman ako kukuha nito mga ka-sisters ay kukuha din ng iba dahil lahat kami dito na may ngilaw ay hanggat kayang hulihin yung maliliit ay hinuhuli at inuulam. So ayan, pagpasensya nyo na dahil iba dito sa amin kahit maliit talaga namang inuulam na. Ang tawag dyan ay yung makalibre ka lang sa ulam. Kung sa bagay mas malaki ito mga ka-sisters sa dilis, tawag dito ay nag-arimuhanan ka na ng pang-ulap na kalibre. So linisan ko lang ito at ayan, lutuin na natin. Ayan na mga ka-sisters yung ating nalinisan na nakuhang mga isda at saka yung itong cuttlefish na ang tawag sa amin ay lupog. Maraming ganyan mga ka-sisters na nakukuha kami.
There's yung ating papaksiw. Lagay muna tayo ng konting spicy sa ilalim. Yan, ang iba niyan ilagay natin sa taas. Yan. So, saka natin ilagay yung ating ito mga ka-sisters, yung ganitong cuttlefish ay masarap siya ipaksiw kasama yung mga liliit na isda. Napakalasa yung sabaw niyan. Ayan. Dagdagan natin ng asin. Ayan. Nanginginig pa ang kamay ko. Medyo nanginginig pa yung kamay ko sa sama ang pakiramdam. Ilagay natin yung ating mga natirang spices. Yan. I-loaded natin sa kamatis. Tapos lagyan natin siya ng suka. Lagyan natin ng paminta. Para may sabaw-sabaw. Sa sabaw pa lang ay ulam na. Yan. Ganito kami katipid dito mga ka-sister pagdating sa ulam. Hanggat kayang diskartehan ay diskarte para makatipid. Malunggay soup tayo mga ka-sisters. Ganitong hindi maganda ang aking panglasa ay masarap ang malunggay na may sabaw. Lagyan natin ng sihi, plums. Malunggay soup na lang tayo. Yun, mga ka-sisters, luto na yung ating pinaksiw sa kamatis. Yan, mga ka-sisters, magpakulo muna tayo ng sabaw. Halo natin ang kamatis, tanglad, sibuyas at luya. So, ayan, kuluan natin lang. Dagdagan natin parang konti ang sabaw. Ayan. Lagyan natin yung ating shell or clams. Lagyan natin ng asin. Kunti lang talaga. Yan, takpan para maluto na. Lagyan natin ang malunggay. Ayan.
konting kulo na yan ay pwede na nating hanguin. Yan. Ang ating pinanglawang sisir. Ayan, loaded sa kamatis ang ating pinaksiw pero napakalasa to mga ka-sisters. Tiga. Kunin muna natin yung nasa taas kasi ang hinahanap ko ay yung cuttlefish. Okay. Yun. Yan din akin. Yan ang gusto ko dan. Tanya. Paborito ko yung basta pinaksiw. Yun po. Yun. Lumabas na ang kanyang baog. Tanda nakakamaduro. Ilaw. So, libre naman ang kapitbahay sa ulam nito. Hindi natin kayang ubusin to at ganito talaga dito kami mga ka-sisters kapag ang ulam ay medyo marami. Hindi pwede na hindi kami magbigay sa kapitbahay. Dahil pareho lang kami magkapatid. Bigayan lang. Okay, dagdagan natin ng sili-sili. Okay, ito na. Kagamay yun. Okay. Okay mga ka-sisters, kakain na kami. At kaming tatlo na uli na naman ang kakain. So, wala si ka-mister. Busy sa kanyang sabong. Totoo naman sabong na talaga kaya hindi natin makasama lagi. So, pray tayo at si Aya muna. Lord, maraming salamat po sa biyaya at pagkain sarap namin. Amen. Amen. So, ayan. Simpleng ulam lang mga ka-sisters. Walang gastos, pero masarap at nakakabusog. Pero binawi ang lakas ni Mama. Oo. Talagang hanggang ngayon parang nanginginig pa rin ang kalamnan ko kasi nga ewan ko bakit nagsunod-sunod yung malasan. Pagkatapos na ma-hospital si Hana ay ako na naman bumigay ang katawan. Ganun pa man ay mabuti pa rin ang Diyos para sa amin. At nandyan kayo para magbigay sa amin ng lakas, support. Nandyan ang inyong support para kami ay tuloy pa rin kahit ganito lang yung aming maipakita sa inyo. Pero salamat. Kain pa tayo dahil sa suporta niyo mga ka-sisters. So dahil masama ang aking pakiramdam at panglasa ay malunggay soup muna ako with clams. Sarap nito. Parang ako pa yung Hindi muna ako kain ng kanin kasi parang ayaw ng sikmura ko. Masyado yung kain ng kanin. Dati talagang kumain ako ng kanin, parang overloaded. Ngayon, unti-unti. Siguro ang panahon na ang nagsabi na kailangan mag-reduce ako. Si Mama kasi hindi niya ginatuloy yung sabi niya. Ang panahon na ang nagsabi na kailangan mag-kita kasi overweight na tayo. Talagang sumama ng pakiramdam. Hindi mo kasi ginano yung sabi mo Pero eh. dapat si Hana ang kumain ng maraming kanin para si Hana naman ang tumaba. Yung pugita mo nakuha mo na. Ayun, nagpugita ko. Ano pugita? Ayun, thank you very much. Ano masarap malasa. Ano po sana si Bibi Akat yan nandito? Ang nilagay ko talagang asin dito is Dito sana. Ito yung may lasa. mataas ang timpla mo. Huwag mataas ang timpla mo. Tama lang ang timpla. Naku, dito ayaw na nga. Mama, ako akin eh. Adjust talaga. Bakit yung panglasa mo lang talaga yung ano? Panglasa mo siguro may mali. Kasarap-sarap ng sabaw pagkalasa. Mataas talaga ang panglasa mo. Oo, ako nagbaba na. Mula nang nilagnat ako mga ka-sisters, ay hindi ako, bale sa isang araw, isang isla ako kumain ng kanin, puro ano lahat. Walang kontaminado, kaya mabilis akong gumaling, hindi tumagal. Hindi katulad ni Hana na 5 days sana. Bago naka-recover, si Aya naman parang ganun din. Pero kahit maaga ako naka-recover sa lagnat, yung reaction ng katawan ko is nanginginig. Yan pa rin, wala naman akong lagnat pero nanginginig yung kalamnan ko. So kailangan ko lang yung
more on Pahinga, tubig. pahinga at saka yung pagkain naman supply ni mother. Si nanay yung tagabili sa palengke lahat ng mga prutas. Yan. Hindi pa nagkasakit, hindi pa nagpakabili ng mga prutas. Joke lang. Ako din Hindi, nga. inobliga talaga si nanay. Si nanay kasi kapag may mga masamang pakiramdam sa amin at kailangan namin kumain ng mga ganung pagkain is si nanay ang pupunta ng bayan para mamili. Kaya maganda naman ang maganda naman ang pinalabasan ng katawan na kumakain ng puro Prutas. yan, healthy foods. Healthy food. Healthy foods. Ano malunggay? Healthy food. Ya, hindi ka ba natatawa doon sa nag-comment? Na? Hindi ako nakabalo ng ano eh. Ano nga? Unless na mortar. Sabi ko, mortal. Mortal combat na tuloy. Mortal Natawa enemy. talaga ako. Dabo, napansin ka ng mga viewers mo yun? Siyempre naman. Matatalino yan sila. Ang mortal enemy. Parang pelikula tuloy na Mortal Kombat. Narinig yun. Napansin ko nga yun. Nung pagkatapos ng upload eh, paano ay tapos niya. Ano yung sabi mo sa akin? Tapos yung Wala ako pag ano na, pag may mga mahuli ka. okay mga sister. Pasok sa ano ko, panlasa. May panglasa ka pa din ba? Wala na. Oh. Masama talaga pag tinamdam mo. Sa kapanglasa, seafoods na ang hanapin nyo at lagain nyo. Kahit sabaw lang. Lalo na yung may mga sabaw, paborito ko yan. Bye-bye na mga ka-sisters. Bye-bye! Salamat panonood. Thank you so much.